Danica's POV. Pasensya ka na kanina, may pagka-antipatiko lang sa Alejandro. Nakangiting sabi ni Danica kay Joshua nang di sinasadya, magkita silang muli. This time sa loob ng restaurant. Naisipan kasi niyang umorder ng halo-halo. Taman-tama naman dumating si Joshua sa table niya na upo. Pero mabait naman yung si Alejandro. Pagtulog. Pero syempre pa hindi niya yun isinatinig pa. Nangisi si Joshua. Asawa mo ba talaga yun? Napabuntong hininga siya ng malalim. Technically, yes. Naka-ismed na sagot niya rito. Arranged marriage lang naman yung nangyari sa amin. Malungkot na kwento niya dito. By the way, hindi mo pa pala sinasabi ang totoo mong pangalan? Akala ko ba napaniwala na kitang ako nga si Joshua Garcia? Nakangiting tanong nito. Lumabas na naman ang mga baby nito sa pisngi. OMG, ang gwapo talaga nito. Anyway, my real name is Isagani. Alam ko nakakatawang pangalan ko. Isagani? Bulalas niya. Di niya nga napigilang matawa. Saan nakuha ng parents mo ang pangalan mo? Di ko nga alam but since marami akong friends na nagsasabing kamukha ka raw si Joshua Garcia, pinanindigan ko na. Kaya ang tawag nila sa akin ngayon, Joshua. Paliwanag pa nito sa kanya. Baka ito na yung lalaking hinihintay ko. Napasulap siya sa kanyang wedding ring. May asawa kong tao and yet naiisip pa niya to? Isa siyang taksil. Pero hindi naman siguro to kasalanan since sa papel lang naman sila mag-asawa ni Alejandro. At kapag nakuha na nito ang mana, maghihiwalay na rin naman sila. Tsaka kung ito nga may girlfriend, ba't siya hindi pwede? Anyway, nakikipagkaibigan lang naman siya kay Joshua. Bakit ang layo na ng tinakbo ng utak niya? Bagay tayo, sabi ni Joshua. Kamukha mo kasi si Julia Barreto. Parang mas maganda ka pa nga sa kanya Kinilig naman siya. Mabuti pa to na appreciate ang beauty niya. Samantalang ang hambog na lalaking iyon, Muli niyang nalalang sinabi nito kaninang nagla-lunch siya. Hanggang ngayon masakit pa rin sa dibdib ang mga sinabi nito. Wag raw akong assuming dahil kahit kailan hindi niya ako magugustuhan. Bakit? Yung ugali mong yan? Palagay mo, gugustuhin ka kahit na sino? Si Alicia lang siguro kaintisin ang pag-uugali ng lalaking yun. Teka, bakit nga ba masyado akong affected sa sinabi niya? Pakialam ko ba kung never niya ako magugustuhan? Pero talagang nagiinit ang ulo ko kapag naalala ko mga salitang iyon. Thank you. At least na-appreciate mo ko di gaya ng iba dyan. Anya dito. Paano ba kasi kayo napasok sa arranged marriage na yan? Mahabang kwento. Ayoko nang alalahanin pa. Sabi niyang napabuntong hininga ng malalim. Magsasalita pa sana siya na makita niya si Alejandro sa may di kalayuan. May katawan ng sexy na chicks. Ewan kung bakit bigla nag-init ang mga tenga niya. Wow ha? Ako bawal makipagkaibigan sa mga lalaki dito pero ikaw, okay lang makipag-flirt? Hello? Nagit-ngit ang kalooban niya. Napangat pang isang kilay niya ng tila very close na ito sa babaeng kausap. May pahawak-hawak pa sa braso nito at nagbubulungan pa ha? Hey! Sabi ni Joshua na ibinitik ang dalawang daliri sa may mukha niya. Are you still with me? I'm sorry, what were you saying? Nalingon ito, tinitingnan niya. Nailing ito. I knew it. Kumunot ang noon niya. He is a player. So the first rule is to avoid falling in love with the player. Saan ito sa kanya? Alam ko, di mo na kailangan ipaalala sa akin yan. Sabi niya dito. Di naman din ako ma-in love sa kanya Never. The second rule is to never underestimate a player. He has the ability to make anyone fall for his charm. Paalala nito sa kanya. Nangulot ang noon niya. Nagtatanong ang mga mata niya habang pilitong kinikilala. Ngumiti ito. Kinuha nito ang cellphone at pinakita ang social media account sa kanya. This is me. Namilog ang mga mata niya. Hindi siya makapaniwala. Wow! Kaharap ko pala ngayon ang nagsulat ng 101 ways how not to fall in love with a player. Ang galing naman. Sayang di ko dala yung librong yon. Papa-autograph sana ako sa'yo. Kinikilig na sabi niya. Di siya makapaniwala. Nakaharap niya ang best-selling writer na si Mr. J. Don't worry. Bibigyan kita ng isa pang kopya with my autograph. Talaga? Di pa rin siya makapaniwala. Hanggang ngayon, di pa rin siya makapaniwalang ito ang sikat na writer na hinahangaan niya. Hindi niya kagad to namukhaan. 3 beses kong binasa yung libro mo. Hopefully, ma-apply ko sa sarili ko. Starstruck siya. Hindi pala talaga ito matalino. Napakagwapo rin. May maikukwento na naman sa akin na Dayan. Pwede bang magpa-picture tayo? At okay lang ba na i-post ko sa social media ko? Sure, why not? Excited na kinuha niya ang kanyang phone at pumesto sa tabi nito. Di na siya makahintay na ipaalam kina Dayan ang di inaasang pagtatagpo nila ng hinahangaan nila. If you don't mind my asking,
How old are you? Tanong niya dito pagkatapos magpa-picture. What do you think? Tingin niya hindi naman sila nagkakalayo nito ng edad. Early 20s? Napangisi ito. Well, I will take that as a compliment, but I'm already 31. Nasa college pa lang ako when I started writing. Nahihiyaman, nagkwento na rin sila. Ano ba bang pangarap ko rin maging isang writer kagaya mo? Nagsusulat nga rin pala ako, content creator sa isang magazine online, pero hindi naman regular. Mas maraming rejected kaysa published articles ko. Natatandaan mo ba yung rule number 3? Tumango ako. Rule number 3. Know your own strength and weaknesses as well as those of your opponents. Ano ya? Maa-apply mo yan kapag nagsusulat ka. Kung saan ka magaling, dun ka mag-focus. At magbasa ka rin na magbasa ng gawa ng iba. Ganun lang ginawa ko noon. Sulat lang ng sulat. Nag-focus ako kung saan genre ako mas effective. Make your competitors irrelevant. Naku, ang dami ko namang natutunan sa'yo. Kapag may gusto ka pang malaman, writing tips, etc., just ask me. From now on, magkaibigan na tayo. Talaga? Di ba kapaniwalang sabi niya? Di siya makapaniwalang ganito kabait si Mr. J. Bakit nga pala Mr. J ang pen name mo? Short for Isagani Jr. Tipid na sagot nito. Ang lakas ng tawa niya. Natawa na rin to. Ang banto talaga ng pangalan ko, no? Oo, mabuti na lang, gwapo ka. Sabi niya dito. Palagay agad ang loob niya dito na parang ang tagal-tagal niya nang kakilala. Siguro dahil ang dami na niyang nabasa mga sinulat ito kaya feeling niya, nagbabasa lang siya ng libro ngayon. Masaya siyang dalawa na ang kaibigan niyang matalino, si Rod at ito. Since hindi siya katalinuhan, kailangan niyang palibutan ng sarili ng mga matatalino. Para saan ba't mahahawa rin siya ng katalinuhan ng mga to? Di tuloy niya manamalayan ng pagtakbo ng oras. Nagulat pa siya nang invite siya nito ng dinner mamayang 7 p.m. Di na siya nagpakipot pa. Why not? Total naman mukhang busy rin naman si Alejandro sa kaharutan nitong Tisay. Excited si Danica sa dinner date nila ni Isagani. Isang pink sleeveless at backless floral dress na hanggang hita ang suot niya. Pinusod lang niya ang buhok tsaka naglagay ng pink lipstick at konting blush on. Simula nung pintasan ni Alejandro ang pananamit niya, natuto na siyang mag-ayos. Makadalawang beses niyang sinipat ang kabuuan sa malaking salamin. Palabas sana siya ng kwarto nang pumasok si Alejandro. Di niya alam kung guni-guni lamang niya or totoong nakita niya sa mga mata nito ang admiration nang mapa-second look pa ito sa kanya. Getting ready for our dinner? Tanong ni Alejandro sa kanya. Mag-dinner ka mag-isa mo? May dinner date ako. Sorry, pero inaya ko ni Mr. J mag-dinner. May himig pagmamalaking sabi niya dito. In case hindi mo alam na may lalaki nakaka-appreciate ang beauty ko. Mr. J? Clueless na tanong ni Alejandro sa kanya. Pakihanap na lang kung sino siya. Mayabang na sabi niya at saka mabilis itong pinaalis sa daraanan niya. Excuse me? Liyad pa ang balikat niya na lumabas ng kwarto. Alejandro's POV. Sinundan ni Alejandro ng tingin si Danica. Di niya alam kung anong tumatakbo sa utak nito, pero napa-ismed siya. Mas pinili nga nitong sumabay ng dinner sa estranghero kaysa sa kanya. Ginugol niya kung sino si Mr. J na tinutukoy nito. Nanlalaki ang mga mata niya. Hindi niya akalain na sikat ang Mr. J na tinutukoy nito at napakaraming followers sa social media. Natigilan siya. Nakita niyang huling post ni Mr. J, trending ito. Met this beautiful girl in Amanpulo. Napaawang ang mga labi niya na matag dito sa social media post ni Danica. Amanpulo at the moment. Peste. Malalagot siya kay Alicia. Kapag nakarating dito na nasa Amanpulo siya kasama ni Danica, masasakal tulad ang babaeng yun. Danica! Di pa nakakalabas ng kwarto si Alejandro, tumawag na sa phone si Alicia. Peste? Hello, love. Peste ka, Alejandro? Bulyaw nito sa kanya. Alalang-alala pa naman ako sa'yo. Yun pala, nasa Amanpulo ka? Love, let me explain, okay? Why do you have to lie, Alejandro? Kung di pa nag-trending ang post ng babaeng yun, hindi ko malalaman na magkasama kayo dyan sa Amanpulo. Mangiyak-ngiyak na sabi nito sa kanya. Gusto niyang sakalin si Danica. Bakit pati siya kailangan itong ipahamak? Love, I'm sorry, okay? Napilitan lang ako sumama dito. Si Papa may gusto nito. Look, na hindi ko nakakasama dito si Danica. Yung Mr. J ang kadate niya ngayon. God knows wala ako ibang gustong kasama sa isa nito, kundi ikaw lang. Sana totoo yan. Ipagpapalit ba naman kita sa bubit na yon? Susunod ako dyan bukas. Ha? Ito na nga bang sinasabi ko? Panigurado malalagot na naman ako kay Papa nito. Love, baka magalit si Papa kapag nalaman niyang... Pero okay lang naman kung gusto mo. Mas maganda nga nandito ka, love.
Aniya para lang di naman tong pa sa away ang usapan nila. Okay, magbubook na ako ng ticket ngayon. Okay. Gigil na gigil siyang lumabas ng kanyang kwarto. Pahamak talaga kahit kailan ang Danica na yun. Maya-maya tumatawag na naman si Alicia sa kanya. Love? Peste? Hindi ko alam na hindi pala pwedeng basta-basta mag-book papunta dyan. Galit na sabi nito sa kanya. Hanggang kailan ka ba dyan? 5 days lang naman kami dito. Friday nandyan na rin kami. 5 days? On an island with that woman? Love, please, wala kang dapat ipag-alala, okay? Pagbibigay assurance niya nito. Napabuntong hininga to ng malalim. Walang dapat ipag-alala? Kung di ko pa nakita sa social media, hindi ko malalaman na wala ka naman palang totoong sakit. Naghihinanakit na sabi nito sa kanya. I'm sorry. Ayoko lang naman kasi na mag-isip ka ng kung ano-ano, sabi niya rito. Danica's POV. OMG! Bulalas ni Danica na mapuno ng messages ang account niya. Nag-trending yung caption mo na kasama ako. Ngumiti si Isagani. I hope okay lang sa'yo. Wow, ako pa ba? Sarap kayo magkaroon ng kaibigang sikat, kaya mo. Aniya dito. Thank you. Sayang lang, taken ka na. Makahulog ang sabi nito sa kanya. Tipid ng ngiti lang naging tugon niya rito. Maya-maya tumunog ang kanyang cellphone, si Dayan. Para nahulaan na niya kung ba't ito napatawag. Hello, Dayan. Totoo bang kasama mo si Mr. J? Tanong kagad nito at saka napatili. My God, ikaw lang pinagpala. Kamusta naman si Mr. J? Mabait ba siya? Eto, kasama ko siya mag-dinner. Mahinang sabi niya rito. Gusto talaga niya itong inggitin. Niyaya niya kasi ako mag-dinner. Oh my God! Bulalas nito. Napatingin siya kay Isagani. Nakangiti ito kaya ni-loudspeaker niya ang kanyang phone. Pakisabi naman sa kanya, number 1 fan niya ako. Dayan, mag-video call tayo para makita mo siya, okay? Talaga? Kaagad nitong ini-on ang video. Inabot niya kay Isagani ang kanyang phone. Ang lakas ng tili ni Dayan ng kawayan to ng binata. Oh my gosh, Mr. J, totoo nga. Number 1 fan mo ko. Lahat ng books mo meron ako. Pumipila rin ako madalas sa bookstore kapag may book launching ka. Ang swerte naman ni Danica. Thank you at nagustuhan niyo mga sinusulat ko. Aniya. Sana maging friends din tayo. Sabi ni Dayan dito. Of course, lahat ng kaibigan ni Danica, syempre kaibigan ko na rin. Dinig niyang sabi ni Isagani dito. Proud naman siya. Di siya makapaniwalang magkakaroon siya ng kaibigang kasing sikat ni Mr. J. Alejandro's POV. Di may pinta ang mukha ni Alejandro nang pumasok siya ng kwarto. Nagawa mo pang i-post yung pakikipagharutan mo sa Mr. J na yon, ha? Sita nito sa kanya. Ay, nakita mo rin pala. Nag-trending nga kami. At masaya ka pa. Singhal nito sa kanya. Uy, kung naiinggit ka, edi magpapicture ka rin kay Mr. J. Sabi niya dito. Hindi mo ba nagigets? Ano na lang ang sasabihin ni Papa kapag nakita niyang larawan mo? Kasama na lalaki yon dito sa Amanpulo. Baka nakakalimutan mo siyang dahilan kung ba't tayo nandito. Bakit ba ginagawa mong big deal yung pakikipagkaibigan ko kay Mr. J? Singhal na rito. Ano namang masama kung magpapicture ako kasama siya? Antang ako naman kung di ko sasamantalin ng pagkakataon na makapagpapicture sa taong hinahangaan ko. Mabuti sana kung nakipagpicture ka lang, nakipag-dinner date ka pa sa kanya. So what? Bakit? Pinigilan ba kita kanina nakikipagharutan ka dun sa babaeng nakabikini? At kulang na lang ilingkisin ka? Nakailan ba ako sa inyong dalawa? Hindi naman, diba? Yamot na sabi niya at saka padabog na pumasok ng banyo. Ano bang feeling ng lalaking yon? Napipiko na talaga siya. Ko? Daddy, ano bang kasalanan nagawa ko? Bakit kailangan parusahan niyo ako ng ganito? Tinapat niya ang katawan sa shower habang kinukuskos ang buong katawan. Baka sakaling matanggal ang inis na nararamdaman niya at sumama yon sa kanyang libag. Maya-maya narinig niyang tumutunog ang kanyang cellphone kaya bililasan niya na ang paliligo. Rod's POV. Hello, Rod? Nasa Amanpulo ka pala? Ayaw man niya ipahalatang nagsiselo siya, yun pa rin ang lumabas sa tono ng pagtatanong niya. Hindi na lang isa ang kanyang pinagsasilosan ngayon. Kaninang makita niyang trending na post ni Mr. J, parang hinalukay ang sikmuran niya. Alam niya isa to sa mga kinakikiligan nito bukod kay Joshua Garcia. Alam niya wala siyang karapat ng magselos pero possessive talaga siya, lalo na pagdating kay Danica. Iniisip pa nga lang niyang nasa Amanpulo to, kasama ng Alejandro na yon, selos na siya. Nadagdagan pa ng Mr. J na yon. Oo gift sa amin ng papa ni Alejandro. Excited na kwento nito sa kanya. Ang ganda pala dito at saka alam mo ba, nandito rin pala si Mr. J. Ang gwapo niya talaga.
Hindi niya alam kung sinasadya ni Danica o talagang manhid lamang ito. Di mo man lang nakwento sa akin papunta ka dyan? Tampururot na sabi niya dito. Surprise lang kasi ng papa ni Alejandro, kaya wala rin akong ideya. Gosh, ang sosyal, diba? Alam mo ba kung magkano isang kwarto dito per head or per night? Danica, I'll talk to you later, okay? Sabi na lang niya para di na humaba pa ang usapan nila. Napakayomang kamaon niya sa sobrang selos na nararamdaman. Ang nakakainis, parang napaka-insensitive pa nito.